Naglaba nga ako ngayong hapon at inabot nga ako ng gabi bago matapos. Hi everyone! Naikwento ko nga pala dito sa aking partner na dumating na nga itong wig nga na in-order ko online. Kaya naman dali-dali niya itong kinuha para nga rin masubukan niya raw. Gusto ko lang kasi matry ko ano yung feeling na merong mahabang buhok. Pero itong partner ko, mas excited pa yan siya sa akin. At ayan, isinuot niya na nga rin at ayan na nga yung kanyang itsura. At ito nga kapatid ko, tawang-tawa nga siya sa itsura nitong aking partner. At habang tinutulungan ko nga siya dyan maayos yung wig, eto namang anak namin, grabe yung titig sa kanya. Siguro curious siya sa mga kaganapan that time, gawa ng sobrang tawang-tawa nga kami. At ito pa nga yung isang sobrang tawang-tawa ako that day. Tignan niyo naman yung ginawa niya sa squishy na to. Ito ay free sample ko din at squishy siya. Akala ko nga is buhangin yung laman ng parcel ko. Pagbukas ko, ito pala. Kung ano-ano kasi ang pinagagagawa dito ng aking partner, kaya naman sobrang tawang-tawa talaga ko. Tignan niyo naman yung pinagagagawa niya sa baboy na yan. Iba-ibang klase nga pala yung squishy. Merong malambot kapag pinisil-pisil mo, meron ding matigas at matagal bago bumalik nga sa dati niyang anyo or shape. Plano ko nga today na maglaba, gawa ng madami-dami na yung aking mga labahin, kaya naman pumunta nga ako dito sa may kila mama dahil andito si papa at ipapaalaga ko sa kanya si baby. Kaya nga lang pagpunta ko nga rito ay meron pala nga silang pinagkakaabalahan dito ni mama. Naghuhukay nga sila dito sa may likuran ng kulungan ng baboy para nga kapag pinapaliguan ni mama yung kanyang mga baboy o kaya naman yung mga ihi, diretso na dito mahuhulog. Kumbaga ay meron ding septic tank yung mga dumi ng baboy namin. Yung mga dumi o tae nga ng baboy ay dinadaspan nga yan ni mama. Ililalagay niya sa isang tabi kasi nga ginagawa niya yung compost sa kanyang mga pananim. Kaya ang dediretso dito ay yung tubig na galing nga sa baboyan. Minsan lalo na kapag mainit talagang sumisingaw nga yung amoy ng baboyan, kaya naman kailangan daw gumawa nito para hindi talaga siya mas grabing mga amoy. Ayan, tagaktak na nga yung pawis dyan ni Papa while naghuhukay nga siya. Mga alas 10 ng umaga na nga ito, kaya naman tanghali na, busy pa nga sila dito sa paggagawa nito. Inutusan nga ako ni mama na kami na nga lang daw ang magluto ng uulamin namin ngayon. Doon kasi sa pinagbentahan ni mama noong isang alaga niyang baboy ay nagbigay ng 1 kilo na libre para nga may pang-ulam daw kami. Kaya ayun ang ulam namin for today's mini vlog. At ayan, enjoy naman itong anak namin sa paghigop dyan ng sabaw. Bet na bet niya talaga yung mga sabaw-sabaw na yan na ulam. So yun, sabi nga nitong aking partner, mauna na daw ako kumain sa kanya, tapos siya pinakain niya na si baby dahil hindi din ako makakakain ng maayos kapag sabay pa kaming kumain at kalong-kalong ko nga si baby. Kaya naman talagang madalas pinapaunan niya na akong kumain ngayon kasi siya sobrang tagal niya talaga kumain. As in, kasi meron pa yung kasamang pagsalpon-salpon dyan. Ako kasi hindi ako sanay kumain ng matagal, as in pagkain-kain lang at ang dali ko talagang matapos. Kaya ayun, nung matapos na nga akong kumain, kinuha ko na nga rin si baby at naglakad-lakad na nga kami sa labas. Yung plano ko nga paglalaba ay natuloy din naman, kaya nga lang kinahapunan na. Mga laona nga kasi ng hapon, pinapatulog ko si baby, tapos nakatulog na nga rin ako, kaya naman talagang alas 4 na nga ako nakasala nga nitong aking lalabahan. Naubos-ubos na naman kasi yung mga ginagamit ni baby ko na lampin, kasi kapag ka umaga ay lampin lang yung pinapagamit ko sa kanya, hindi ko na siya sinusuotan ng diaper. Plan nga namin today ay mag-grocery kami nitong partner ko, kaya nga lang dahil nakatulog ako tapos inabot na ako ng tamad at ayoko na sumama sa palengke, siya na lang yung nag-grocery at ako eto naglaban na lang. Ng mga oras kasing ito, nakita ko nga si Papa nakaduyan-duyan nagsa-cellphone, kaya naman ibinigay ko na nga rin kaagad si baby para nga makapagsimula akong makapaglaba. Kapag kasi pinahiliban ko na naman yung aking paglalaba, for sure mas madadagdagan at matatambak ng sobra-sobra na naman ito. Mula ng mga anak ako, sobra, ang bilis nang manakit yung aking likod, hindi na carry maglaba ng maramihan, kahit nga sa pagkakarga kay baby, hirap na hirap nga ako ngayon. Dati nga basic na basic sa akin yung pagbubuhat ng mabibigat, ngayon hindi na carry, ang sakit na sa likod. At eto na naman ako sa pagsasampay ko nga ng gabi. Siguro mga alas 10 na nga ito ng gabi kasi tulog na rin si baby, kaya naman eto nakapagsampay na nga ako para kinabukasan, ilalabas ko na nga lang. After ko nga mapatulog si baby, maghuhugas nga sana ako, kaya lang paglabas ko ng kusina, yung partner ko naghuhugas na, kaya sabi ko eto magsasampay na lamang ako. Pagkatapos kong maghugas ni partner, tinulungan niya nga rin ako dyan sa pagsasampay para nga rin matapos na nga rin ako kaagad. Inabot na nga lang talaga ng gabi, hindi ko pa nga naaalis nga itong kunan ni baby dito sa may balkon namin. Tinanggal ko nga yan dyan pagkatapos ko nga magsampay. Napakadali nga lang yan iligpit, gawa ng foldable na yan. Perfect siya sa mayroong maliliit ang space sa bahay. Kapag hindi gagamitin, titiklopin at igigilid lang. Mas napabilis ngang matapos yung aking pagsasampay dito, gawa ng tinulungan nga ako nitong aking partner. Then after ko nga magsampay, nagwalis nga ako dito. Hindi ko naman alam na naka-video pa rin pala ito. Si partner ko kasi ang nag-adjust ng camera, kaya naman talagang busy-busy ako magwalis, tapos in-adjust na pala yung camera.